walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan ni. Nakikita nyo yung mga Real talk. sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kung kani-kanino na nag-mall tour, pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit daw. I Mr. Chair, apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro Alright, good morning everyone. Today is March 22, araw ng Sabado dito sa Pilipinas. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat ha. Unang-una, nagpapasalamat tayo sa lahat ng mga viewers natin abroad, yung mga OFW dyan na laging tumututok at naninindigan sa tama at higit sa lahat nakikibalita dito sa issue ng bayan ating pag-usapan. Nagbabalik po Joe Malone TV, pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat po sa pagtutok at pagsuporta nyo sa akin, pati na rin kay BP Inday Sara, pati na rin kay Tatay Digong, at pati na rin sa PDP Laban. Okay, pag-usapan na natin to. First of all, shoutout sa inyo lahat, yung mga members natin dito sa YouTube, sa channel natin. Shoutout po sa inyo lahat. Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi naman, paki-subscribe yung subscribe button. Sa tabi niyan, merong bell icon. Paki-click din yung bell icon. Tapos paki-click sa all para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Grabe, araw-araw tayo nag-upload dahil araw-araw talaga na merong issue dito sa Pilipinas, sa bayan natin, di ba? Napanood nyo ba yung kahapon? Diyos ko, di ba? Yung sa Tricom. O, yan na, di ba? O, eto, disclaimer lang, ha? Ito, reaction video yung ginagawa natin doon sa mga video na nakikita natin, sa mga issue na pinag-uusapan natin. Pwedeng tama ako, pwedeng mali rin ako. Diba? Kayo na po bahalang umintindi. Ang mahalaga na ilatag natin dito at nabigyan natin ng reaction at sigit sa lahat, naibalita ko sa inyo kung ano yung mga nagiging issue dito sa Pilipinas na kailangan natin pag-usapan at higit sa lahat, kailangan natin bosesan dahil naniniwala ang inyong lingkod, si Joe Malone TV, na ito yung mga dapat nating bosesan, ito yung mga dapat natin intindihin na mas malalim pa dahil nang sa ganun ay maunawaan natin dahil naniniwala ako na yung knowledge o yung awareness, yun ang pupuksa sa pagiging inosente natin. Lalong-lalo na sa mga information, sa mga issue na nagaganap dito sa bayan natin, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon na malapit na ang eleksyon. Kung saan na mas marami ang issue pagpapalapit ng papalapit ang eleksyon. Diba? Ulitin ko, I may be right, I may be wrong. Alam niyo na yan, di ba? Alam niyo na yan. Okay. Pag-usapan natin, yung nangyari sa Tricom kahapon, kung saan nako, alam niyo na yon. Pero bago yan, ito muna, dating galing sa SMNI. Oy, wala na pala yung page na SMNI, Wala na, na-terminate na ni Meta. Pati yung isang backup na page ko na-terminate na din. Okay, shoutout sa inyong lahat, mga viewers natin, pati na rin yung mga members natin, yung mga nagsisend sa atin ng GCash. Thank you so much. At, basta, pa-subscribe na lang mga kayo na. Pati na rin, ano pa pala, yung para doon sa, i-promote na rin natin, para doon sa mga may hilig sa mga food trip, andyan dyan, Tito Jom. Paki-subscribe na rin din, okay? Tapos, pag yung isang podcast natin na isa, yung kung saan na pinag-uusapan natin, yung anything under the sun, yun, When Tito Talks. Ayan naman, nandiyan dyan. Paki-subscribe na rin mga kayon. Patulong na lang. Hindi tayo nang papakalat ng fake news. Kasi mismo ako, ayoko din naman ng fake news dahil pagka fake yung sources ko, tapos binalita ako, di ko alam, fake pala. Tapos pinasa ko sa inyo, napagkwentuhan nyo, napagkausapan nyo, fake din pala. Wala na, di ba? Ako, pinagbabalak-blak ko yung mga yung mga mainstream media kasi talagang sobrang sobrang doon na ako nanonood sa mga kapwa ko vlogger din. Saka yung mga tiwala tulad nito, SMNI, 'di ba? Diyan na lang din kayo 'di ba? Alam niyo na 'yan.
Panoorin na natin ito, pucha. Baka mamaya kung saan pa tayo makapunta eh. Diba? Huwag niyo na akong pilitin. Okay, sige. May nagtraidor nga ba kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya't nauwi ito sa kontrobersyal at iligal na pagkaaresto at pagkakaipit sa International Sino Criminal kaya? Court. Isa ito sa mga matapang na sinagot ni Vice President Sara Duterte kasabay ng isang tanong na bumabagabag sa maraming Pilipino. May pag-asa pa bang maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Narito ang report ni Jason Rubrico. Sa isang matapang at diretsahang bahayag sa media conference, sinabi ni Vice President Sara Duterte na hindi na maaaring maibalik sa Pilipinas si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ang pag-usad ng kaso laban sa kanya sa International Criminal Court o ICC. Sa kabila ng masalimuot na sitwasyon, nanawagan si Duterte sa publiko na mag-move on at pagtuunan ng pansin ang kinabukasan ng bansa. Pointless naman na Lungkot na ito. mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas. So what we should do as a country is move on from what happened. Sinabi rin ni VP Sara na tila walang saysay ang pagkakaroon ng galit o sama ng loob dahil hindi naman daw pananagutin ng gobyerno ang manasa likod ng iligal na pagkaaresto sa kanyang ama. Yan ay kasunod na rin ng managing pahayag ng mga kalihim ng iba't ibang departamento ng gobyerno sa ikinasang Senate investigation kaugnay sa nasabing insidente. Magalit man tayo, walang papupuntahan yung galit natin. Dahil hindi naman yan sila papanagutin ng pamahalaan ni. Nakikita niyo yung mga Real talk. sagot nila, wala na sa ayos, wala na sa rason, wala na sa common sense, wala na sa batas. Pero walang magagawa laban sa kanila. Real Inihayag talk. naman ni VP Sara ang kanyang hinala na may taong naglabas ng impormasyon mula sa kanilang hanay patungo sa kabilang kampo. Kaugnayan sa isang meeting na isinagawa sa Hong Kong kung saan napag-usapan ang mahakbang para sa pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. Dito pumutok ang usap-usapan na aarestuhin ang dating Pangulo sa bisa ng warrant of arrest ng ICC. Hindi ko matawag siguro na traitor, pero sigurado ako sa dami ng tao doon sa loob ng kwarto na yon ay meron talagang nagsasabi kung ano ang pinag-uusapan doon sa loob. Kung kanino nila sinasabi, hindi ko alam. Ayon sa bise, siya mismo ang nag-moderate ng naturang pagpupulong at direktang tinanong si dating Pangulong Duterte kung ano ang plano nito. Tinanong ko si President Duterte kung ano ang desisyon mo at ano ang gusto mong gawin. Ang sinabi niya, gusto ko umuwi sa Pilipinas. Hindi ako titira sa ibang bayan at hindi ako magtatago. Yun ang sagot niya. Yun ang may bayag, di Kung ba? may traitor man, malamang dahil merong nagsabi merong traitor, traitor siya siguro sa information at binigay niya doon sa kabila, but I don't think meron siyang binigay na information na valuable din sa Philippine National Police dahil alam naman ng lahat at hindi tinago na uuwi si Pangulong Duterte at kung anong oras siya uuwi sa Pilipinas. Samantala, pinuna naman ni Vice President Duterte ang kakulangan ng matibay na ebidensya sa mga kasong isinampa laban sa dating Pangulo sa ICC. Grabe yan. Aniya, sa kabila ng paulit-ulit na aligasyon ng libo-libo umanong biktima ng war on drugs, 43 kaso lamang ng umanong pagpatay ang naisampa sa korte. Nasaan na ang libo-libo na mga kaso na sinasabi ng ating mga complainants na crimes against humanity. Crimes against humanity is a serious accusation na lagi nilang paulit-ulit na sinasabi 6,000, 9,000, 10,000, 40,000, 50,000 ang mga namatay. And they cannot even come up with 100 names ng mga namatay ng supposed war on drugs, which amounts to crimes against humanity.
Hindi ko alam paano umabot ito sa isang kaso. Wala talaga silang ebidensya at all for murder or crimes against humanity. Idinagdag pa ng pangalawang Pangulo na nag-ugat ang mga kasong ito sa dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV na aniyay nakakuha ng mga kaalyado sa loob mismo ng pamahalaan para itulak ang mga akusasyon laban sa dating Pangulo. Hindi maitago ng nakababatang Duterte ang kanyang pagkadismaya sa desisyon ng gobyerno na pahintulutan ang isang foreign jurisdiction na litisin ang isang dating Pangulo ng Pilipinas. Nahihiya ako as a Filipino citizen ngayon Nagiging katatawanan tayo ng buong mundo na merong isang bansa na binibigay ang kanyang citizen sa isang foreign jurisdiction, foreign organization. Hindi ginagawa yan ng mga bansa. Ikinumpara pa niya ito sa mga kaso ng Overseas Filipino Workers o OFWs na nahahatulan sa ibang bansa. Aniya, sa tuwing may OFW na nahaharap sa parusang kamatayan o matinding sentensya, ginagawa ng gobyerno ng Pilipinas ang lahat para mapauwi at mapatawad ito. Ito sa atin ngayon ay kabaliktaran. Akusado lang ng 43 cases, Oo nga, no? 43 counts of murder. Tapos papadala doon. Ibinigay natin sa isang foreign Baliktad, jurisdiction no? without any legal basis at all. Nahihiya ako humarap sa buong mundo na ganito mag-isip ang ibang mga kasamahan natin dyan sa bayan, ibang mga Pilipino. Sa ngayon, patuloy na Grabe. inaasikaso ni VP Sara sa The Hague, Netherlands ang defense team ni dating Pangulo Duterte na pangungunahan ni British-Israeli lawyer Attorney Nicholas Kaufman. Una na niyang binigyang diin na bilang pangalawang Pangulo, meron din siyang tungkulin sa dating Pangulo na isang Pilipino na kasalukuyang nakakulong sa ICC Detention Center. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Actually, nakita ko na yun. May nabasa na ako. Share ko lang na parang 43 nga lang yun na doon na sa kaso, na cases doon sa war on drugs sa kay Pangulong Tatay Digong. O yung sa Pilipinas kasi sinasabi nila parang 30,000, mga ganun. Pero doon parang 43. May nababasa pa ako na parang ang hinang nga daw nung kaso na yun para sa crimes humanity na sinasampa, baka daw hindi tanggapin. So yun yung mga nabasa natin. Hindi natin alam kung may katotohanan man yan o ano. Diba? Tapos ito, yung pinost ni Harry Roque. Ito nakakatawa. The saddest thing about betrayal, as they say, is that it never comes from your enemies. Yun ang nangyayari. So, ang tanong dyan, sino yung nag-traidor? Sino yung nagbigay ng information doon sa kapila? Pero hindi na bago to di ba? Alam na natin to sa politika na sa Pilipinas. Hindi na bago talaga yung may bumabalingbing. Dati ng kwento yan, di ba? Dati ng kwento yan. May bumabalingbing, may nagtraidor. Tapos yung mga dating magkaaway, nagkabate. Yung dating kaaway mo, kaalyado mo na ngayon. Yung kaalyado mo ngayon, kaaway mo na sa susunod sa future. Di ba? Hindi na to bago. Lagi naman nangyayari to, lalo na pagka malapit ng palapit yung eleksyon. Di ba? Nakakalungkot lang, gaya nung sinabi ni VP Sara, na nakakahiya na pinagtatawanan na tayo ang Pilipinas ng mga iba't ibang country dahil doon sa pagsuko ng isang, di ba, hindi pa nga accuse di ba? Para ilitisin sa ibang bansa. Meron naman tayong naririnig dyan na sinasabi nila na meron naman tayong batas dito, bakit binigay pa sa iba? So parang ibig sabihin lang na parang binaypas nila yung Supreme Court natin dito o yung sarili nating jurisdiction o yung sarili natin batas na kung saan pwede naman dinigin dito, hindi naman ginawa, mas pinasa pa sa kapila. Panoorin natin yung bakbakan sa House of Representatives kung saan nagisa yung mga vloggers. Ang dami na ito pero may pinili lang ako hindi ito kay Congressman Abante. Panoorin natin ito at magbigay tayo ng reaction patungkol dito. The Chair would like to acknowledge the presence of our Senior Deputy Speaker, Aurelio Dong Gonzales Jr. And online, we have Honorable Marie Escudero, Honorable Mitch Cayon, and Honorable Dan Fernandez.
The chair now recognizes Representative Benny Abante for his interpellation. Thank you, Mr. Chair. I'd like Medyo to mahaba follow to up Panoorin natin. the questions of Congressman Isidre to Ms. Crisette Laureta Chu. Ms. Crisette, will you be able to answer my question? Congressman, Mr. Chair, yes, sir. Okay. I don't know if Ms. Crisette actually wrote something about me. No, I don't remember doing that. I don't remember her saying things against me. Have you ever made statement against me, Ms. Crisette, at one time? I'm not sure, sir, but I'm sure I've been hurt by some of the things that the Quadcom during the time of Mr. Chair, said you have been hurt. Yes, Why are sir. you hurt? because sir, Are you the ones being investigated? Why are you hurt? no, sir, because I'm a supporter and I just want to be honest, no. sir. It's not, Mr. Chair, what I'm saying is this: you are not being investigated. I'd like to ask a question. Why are you hurt? Yan na. Sir, Mr. Chair, I will just answer honestly. For example, if you are a supporter of a certain politician, as I'm sure your supporters in your district in Manila know, if somebody you love or support is attacked or investigated, it hurts you. But sir, I'm just being honest because I don't remember that I said anything about you. I'm just saying that I'm sure that maybe there were. I'm not sure, sir. I'm sorry. I don't think I've said anything bad Mr. about Chair, you. I will not belabor anymore on what she said about me, no. But I just would like to reiterate what Congressman Jude has been saying all along. You said you're a journalist, right? Yes, sir. Okay, I'm not a journalist. Yes, sir. And you said a while ago that you write what you feel. Am I right? On my Facebook, sir, not on my job. Yeah, you said you write what you feel. Am I right? Yes, sir. Okay. Now, I do not need to be a journalist to write what I feel. Am I right? Yes, sir. All right. So why do you always say you're a journalist? Because they ask me, sir, what I do. You were not asked about being a journalist. You said it, that you are a journalist. Now, Sir, being a journalist, Mr. Chair, binanggit mo yung daw. Is that what you feel? Or are you trying to say now that that is what the masses feel? Mr. Chairman, that's what the impression I got from the social media platforms. The like TikTok. impression Yes, sir. that you got. We call it social media impression, sir. Well, I'm quite ignorant with the social media impression, Mr. Chair. But what I'm saying is this. You said that you write what you feel. Now, when you said daw, na maraming nag-resign na mga pulis, daw, all right? You were not writing what you feel. You were actually writing what you think the masses feel. Am I right? Sir, in the first part of the sentence, yes, sir. And then the second part of the post where I had my own opinion, it was what I felt, sir. So you believe that what you were writing, what you believe to be what the masses feel. Yes, sir, that's right, sir. All right. So you're not writing what you feel, actually. Yes, sir, as well, sir. Therefore, you were wrong in your first statement. Yes, sir. Okay, sir. Good, very good. I'm so glad that you admitted that. All right. Now here it's. In light of the new information, sir, in light of the I do press not need release, you to sir. explain. I don't need you to explain, Mr. Chair. Yes, sir. Thank you. You admitted you're wrong, and that's it. Yes, sir. Thank All you. right. Now I'd like to ask General Torre here. You answered a moment ago, General Torre, that when you speak of a mass resignation, there's none. There's none. Will you please explain further so that Ms. Crisette Chu will be able to understand that is not what the masses feel?
Well, there's really not nobody on record who filed their resignation, sir, just because of the Duterte arrest, sir. There's none on record right now, sir. Do you believe that, Ms. Josette? Do you believe the statement of General Torre? Yes, sir, because he has the insider information. I believe him, sir. Would you now please write something about that? Even if you do not apologize, would you now please write Yes, something sir, about if you that wish, that you sir. believe? Now, just a moment. That you believe that with the statement of General Torre. Would you please write that? Yes, sir, I will write, sir, that according to the PNP, there were no mass resignations due to the Duterte arrest. Thank you. sir. And therefore, you were wrong. Yes or no? Yes, sir. Okay, thank you very much for admitting that again. All right, now, I would like to understand what you wrote also here, December 28, 2024. I have the copy here, and the picture, I was actually asking my colleagues here, who is this lady in that picture, and I was told that this is the Agoy. the daughter of the former president. Now, you said, yung anak ka ng presidente, kapatid ka ng VP, mayor at congressman, pero kailangan mo magbenta ng deodorant sa TikTok with matching actual application of deodorant sa kilikili mo because sayang ang pera para may pambili ka ng luho. Samantalang ang anak ng mga congressman lang na kung sino-sino nag-aaral abroad sa Europe at Switzerland at walang alam sa buhay, akala hardworking lang ang kanilang mga magulang. I would like to understand this. I would like to understand what you feel about this. Now you tell us right here in this committee, anong ibig sabihin nitong impression na ito? Mr. Chair, respectfully, I would like to say that there are many congressmen whose children live lives that are far beyond what their salin of their parents have. Well, Mr. Chair, to inform Ms. Crisette that I have 3 children, and they never went to Switzerland to study. Yes, sir. Not you. Okay. It's not you, sir. All right, not me. Yes, so sir, not therefore, you. who are you referring to? Sir, I would not. You give us names. Who are you referring to? You made a statement that there are a lot of congressmen. Therefore, you tell us now, who are you referring to? Sir, Mr. Chair, respectfully, my counsel does not want me to mention. Your counsel is wrong. You made a statement, samantalang ang anak ng mga congressman. You made that statement, maraming congressman. So I'm asking you right now, sino-sinong congressman yun na may mga anak na nag-aral sa Europe at Switzerland na walang alam sa buhay? Yun ang ibig sabihin nun. Yun ang impression mo, di ba? All right, you tell us now. Because that is not only an impression, Mr. Chair. She is telling us something that she believed to be true. Your Honor, as counsel for resource person Mr. Chair, issue, does the council have the right to speak in this committee? Yan na. The council should wait for the chair to recognize you. Representative Banti first. Right, I'd like to find out. Because look, nung sinabi mo, ang mga anak ng congressman lang na kung sino-sino nag-aaral abroad sa Europe at Switzerland at walang alam sa buhay. That is not only writing what you feel. It is writing what you know. That's your conclusion. Therefore, I would like to find out, sino ang tinutukoy mong congressman dito? Ipangalan mo na. Oh, palagay ko walang congressman matatakot dito. Meron bang mali, Mr. Chair? Is there anything wrong with any congressman who can afford
to let his children study in Europe and Switzerland. Is there anything wrong with that, Mr. Chair? Let me ask you, yes or no? Is there anything wrong with that? Ms. Grisette, kindly answer the question. Mr. Chair, Mr. Chair, may I be allowed Would you allow the council? I will allow counsel to speak first after she answers. After she answers. Okay, Your Ms. Grisette, Honor, please answer the question. Your Honor, to facilitate the expectation of the Honorable Congressman, may I be allowed to give 1 minute just to confer with my client, Your Honor? Attorney Bello, tapusin muna natin yung question to Crisette. Pag na answer niya na satisfactorily, then we can proceed with your manifestation. Ms. Crisette, please answer the question. Yes, sir. Your Honor, Mr. Chair. my request is Miss, that Mr. Chair, Sec Your Bello, wait. Yan na, nakakagulo na. you are recognized. Crisette Wait. Chu is being recognized as of now. We have rules to follow in this. Ms. Crisette, kindly answer the question. Sir, Your Honor, just reconsideration, Your Honor. My request, Your Honor, is that before my client will answer, may I be allowed 1 minute to confer Mr. with Chair. Your Honor, to Mr. Chair. clarify Hold on. with the Are you permission of the referring Honorable to a Congressman. legal advice? Would you like to confer with your client? Yes, Your Honor. Okay, you just- confer with your client first. Yes, Your Honor. We have a 1 minute suspension. Thank you, Mr. Chair. Again, I'd like to reiterate the question. Kinat ko na yung 1 minute, Your Honor, ah. thank I you just very much. asked Ms. Chu if there's anything wrong with any congressman who can afford to send his children to Europe and Switzerland. Is there anything wrong with that, Mr. Chair? The only answer is yes or no. Yun lang po. Your Honor, may I be allowed to approach the Honorable Congressman after my consultation with my client? Hearing, Yes, hearing suspended. Please approach. Hearing resumed. Representative Abante. Yes, Mr. Chair, I would like to give way to what her attorney said, no? And again, I would like to ask Ms. Chu to respond according to how her attorney advised her. Ms. Grisette is recognized. Mr. Chair. Sorry, sir, I did not hear your question. My counsel was speaking with me. Could you kindly? Representative Abante, do you have any question? Yeah, I asked you a question a moment ago, and your lawyer conferred with you. So I agreed with what your lawyer said, and your lawyer said that it's just a matter of oversight, and you're willing to apologize. So please do it now. Yes, sir. My lawyer and I talked, and my case is a matter of oversight. And I apologize, sir. Thank you, Mr. Chair. I'd like to manifest that it's the third time that Ms. Crisette apologized to this committee. Let me continue on. On December 28, 2024, Ms. Crisette, Yes, sir. you said in Tagalog, ang tanga ng gobyernong to, not just as leaders, but as human beings. Is that what you feel? Sir, I apologize. I do not know what happened on December 28 to make me angry. But if I wrote it December that time 28. You're apologizing. for not, no, sir, I mean, I do not know what situation on December 28 Let me and what the continue on. context. Let me Yes, sir. continue on. It says, ipapamudmud sa mga naka-braces na nagbabakasyon abroad ang AKAP money tapos uutang ng 629 billion. Yung budget ng ayuda this year na pinibigay kung kani-kanino na nag-mall tour pa yung mga tanga na 500 billion uutangin ulit kasi nag-deficit daw.
Mr. Chair, Ms. Crisette, ang galing mo naman. Tanga ang gobyerno, ikaw matalino. Ano? Am I right? Tanga ang gobyerno, hindi mo matalino ka. Mr. Chair, when one is angry, one says bad things. And in the situation that, sir, Mr. Chair, in the situation when I found out So you're that Mr. Chair, you still have words, no, Mr. Chair. Ibig sabihin, that you are actually telling your anger to your followers, your anger. Saan mo nakuha yung anger na yan? I mean, do you have the facts? Do you have the information? Do you have the documents? Mr. Chair? Sir, nasa news po na uutang tayo this year and last year. Sir, sir, please, Mr. Chair, kaya ako nagalit kasi may nakita akong nakaakap na naka-brace tapos sir, I am not laying it on the congressman. I am laying it on the person who gave that person 5,000 despite na, sir, kasi taxpayer kami. Masakit, sir, Mr. na Chair, makikita dali namin lang. na... Ms. Crisette, may I ask you the question, how much taxes did you pay? And I will tell you how much tax I paid. Sir, Ang katwiran mo, you're a taxpayer. Bakit? Anong palagay mo sa akin, di taxpayer? Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya It was tinatanong the kita, Mr. process Chair. of distributing that Mr. Chair, akap. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa Tapos news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung pera sa Therefore, akap. if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I Mr. apologize for saying the word tanga in my post. Maraming salamat, Mr. Chair, for admitting that, no? Siguro naman, makikita mo naman ang gobyerno, sasabihin mo mga tanga kami, siguro, pinapalagay mo, alam mo sa akin, Mr. Chair, ang pinapalagay ni Ms. Crisette, yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. That is fake news, Mr. Chair, and that is what we're investigating right now. You see? I hope that you understand that, Mr. Chair. Ms. Crisette, do you understand what I'm trying to say? Ikaw, nandito sa akin yung mga sinabi mo tungkol sa amin, ha? Hindi ako sumagot dyan, eh. Hindi ko na kinakailangan pang i-belabor yan. So, anyway, Mr. Chair, anyway, nakita ko naman na Ms. Crisette is now apologetic to what she said. I'd like to continue on, and I would like to ask TikTok here. Pinutol na natin to, mga kayon. Ngayon tayo ang tatanungin ko. Ano sa tingin ninyo? Yung napag-usapan dyan sa hearing na yan, sa TRICOM na yan. Meron bang pagkukulang si Crisette? Alam mo, hindi. Ang hirap eh, no? Ang hirap. May pagkukulang ba si Crisette? Kasi kayo mas mas maigi pa nga yung commenter eh. Kasi yung nagko-comment, kunyari sa Facebook post, nag-comment ka, kahit pagmumurahin mo sila, medyo ano ka pa eh, malayo ka na. Kumbaga, malayo ka na kapag pagmumurahin mo pa. Pero eto, hindi ko kasi alam kung saan naghuhugot yung post ni Miss Crisette. Hindi ko alam kung saan niya hinugot yun para nasabi niya yung word na tanga. Kung talaga bang nagsasabi na siya ng saloobin, nagalit siya kasi kaya niya nasabi yun, nagalit siya sa gobyerno kaya niya nasabi yun. Di ba yung mga minsan yung mga nagko-comment ganun din? Di ba minsan may mga comment, may post tapos nag-comment, naghalit, ba? Ano nyo kasi, ganyan, PI kayo, pak, tapos nag-send.
'Di ba? Sila medyo malayo pa yon. Pero para doon sa mga social media influencer na nag-post noon, medyo delicates ka noon, 'di ba? Pero yung mga nagko-comment, medyo malayo pa yan sa katotohanan, kumbaga. Anong masasabi nyo dyan sa usapan na? Actually, mahaba to. 6 hours tong dinownload ko. Pero ito lang yung pinili ko kung saan bumigay na din si Miss Crisette. Tatanungin ko kayo kung okay pa ba na magsabi ng feelings sa mga SOCMED o magsabi ng feelings towards sa gobyerno natin? Okay pa ba yun? Ano pa ba yan? Kumbaga, may point pa ba yan o wala na? O sasaloobin na lang natin, sasarilihin na lang natin? Di ba? Kasi itong TRICOM, ang layunin nito, magkaroon ng regulation yung mga vloggers. So, iniiwas nila yung fake news. Kumbaga, kinokondemn nila yung fake news doon sa mga totoo, di ba? Ang nakakatawa pa niyan, maraming nag-post. Siyempre, kung saan na nanggagaling. At yun na, tinitira na rin si Crisette Chu. Marami na nagsasabi, marami nagko-comment, sinasabi na, tatapang-tapang nyo sa post, patatin dyan, iiyak-iyak kayo, mga ganon-ganon. Okay, pakicomment dyan sa baba, mag-uusap tayo kung ano yung sa tingin ninyo mas safe dun sa comment section, sa totoo lang. Sa comment section, mas safe, di ba? Pwede kang magsabi ng idea mo. Kaya ako, lagi ko sinasabi dito, I may be right, I may be wrong, pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Kumbaga, yun na lang yung parang disclaimer ko, di ba? Kung mapapansin niyo na ito, opinion ko lang, reaction ko lang sa video na to, sa particular na video na to, pwedeng tama ako, pwedeng mali ako. Dahil sa panahon ngayon, sa totoo lang, mahirap na rin yung kahit yung katotohanan, parang ang hirap na rin sabihin. Di ba? Gets niyo yan, mga kayon? Alam ko, gets niyo ako, lalo-lalo na yung mga nanonood talaga sa akin. Alright, maraming salamat sa pagtutok. March 22, God bless sa inyo lahat. Happy weekend po, mga kayong!